Okay, we're live. Topic natin po ngayon ha. Ito po, requested ninyo. Body odor, may putok ang kilikili, nangangamoy, at bad breath. For some reason, Doc Lisa, pag ito topic, ito yung most requested nila. Baka marami may body odor tsaka bad breath eh. Punta muna tayo sa body odor, okay? Nangangamoy. Kasi yung katawan po natin, kaya nagkaka-body odor, may dalawang klasing glands na maliliit na gumagawa ng pawis. May isang eccrine gland, yung pag-relax tayo, nag-exercise tayo, pawis natin, very light lang, parang tubig lang siya. Yun. Meron namang pawis na galing sa apocrine glands, ito yung pag kinakabhan tayo. Iba yung pawis, ito yung pinapawisan ng malagkit. Diba? Pag nervous ka, iba yung pawis na yun, yung malagkit yun. Apocrine glands yun. Lumalabas itong apocrine glands, yung pawis sa kilikili, sa singit, at sa ulo. Diba? So, kilikili, singit, ulo, kaya mas mabaho yung mga lugar na yan. Okay? So, meron tayong tips para makaiwas sa body odor. Number 1 is gumamit ng antiperspirant. Dalawa to antiperspirant tsaka deodorant. Yung antiperspirant, usually aluminum-based to, binablock niya yung labasan ng pawis para hindi ka mapawisan pag nilagay mo sa kilikili. So, less pawis, less mangangamoy. Yung deodorant, pampabango para mawala yung amoy. Pero merong ibang nabibili na pinagsama na antiperspirant tsaka deodorant, Doc Lisa. Yes, nabibili po ito sa mga drugstore at sa lahat ng inyong mga supermarkets, groceries. So tignan nyo maigi, baka magtaka kayo kung pareho bang meron antiperspirant at deodorant. Ay, ako ginagamit ko lang tawas Number 3, pwedeng tawas lang. May tawas naman na roll-on. Effective din yung tawas Ay, tawas mukhang antiperspirant siya Diba? So, yung iba naman, yung walang pambili, pwede rin alcohol. Oo. Pwedeng alcohol. Kasi kaya namamaho tayo kasi yung pawis didikit sa bakterya sa balat. So, pawis kasama may bakterya sa balat, yun ang nagiging anghit. So, pag nilagyan mo ng alcohol yan, pinunasan mo ng alcohol. Diba, minsan bagong gupit tayo, alcohol din yan dito. Dito, pag nilagay niyo sa kilikili, tanggal din yung amoy. Yung iba, hinahalo. Alcohol, may alcohol konti, tapos may baking soda yung nahalo, ginagawa. Number 4 ay maliligo araw-araw. Siyempre, pag naligo tayo, lalo na yung parting nangangamoy, kilikili, ulo. Pero sa ulo, wag lang masyadong Lisa. Ano pa nagkakaedad, wag nyo i-scrub yung buhok nyo. Kasi makakalbo tayo. Pag malakas ang scrub, nakakalbo lalo na pag nagkakaedad, mas mabilis mahulog yung buhok. Kaya konti lang ingat. So, kilikili, singit, pati paa. Nangangamoy ang paa. Number 5, ito. Kung talagang nangangamoy kayo sa trabaho, pwede nyo gawin pag lunch break, o lunch break siguro, o mag-afternoon break, punta kayo sa CR, magdala ng sabon, di ba? Sabunin ang kilikili. Pwede yun. Pag sinabon mo, lagyan mo ulit ng antiperspirant, mas hindi ka mangangamoy. Minsan baka hindi kaya isang araw Number 6, Doc Lisa, antibacterial soap, di ba? Oo, dito, hindi ko in-advertise, pero usually safeguard yung antibacterial Oo, yung safeguard, maganda siya sa kilikili, sa katawan, pero sa muka, baka ma-dry mukha nyo. Mas gusto ko ibang sabon sa muka, yung kung ano man mas gentle na sabon. Ikaw, Doc Lisa, masanay ka sa Babasahin nyo po, nasa label naman yon kung antibacterial yung nabili nyo. Pero, para lang dun sa mga lugar na yon, mas better pa rin po yung mga mild soaps. Sa muka, mas mild soap sa muka. Number 7, itong tip. Pagkatapos maligo, yan, kasalanan ko to. Pagkatapos maligo, kailangan tutuyuin maigi ang kilikili at paa. Yan.
Pag hindi mo tinuyo ang kilikili at paa, pagkatapos maligo, basa. Pag basa, yun ang gusto ng bakterya. Basa, madilim sa kilikili, sa paa, sa singit, mangangamoy. Okay? Di na dry lagi. Sa paa, pwedeng foot powder. Meron mga foot powder magpa-dry. Tapos, number 8, kung talagang mabaho ang paa naman, ang paa kasi naglalabas ng pawis yan eh. Isang basong pawis nilalabas niya sa isang araw. Pwede ka magpalit ng medyas, cotton socks. Tapos sa sapatos, di ba Doc Lisa, dapat open eh. Ano ba maganda sa sapatos? Okay, so baon po kayo ng extrang damit, extrang underwear, para pag break time, magpalit po kayo. Kasama po dyan yung medyas. Tapos dun sa, kung kailangan close shoes sa trabaho nyo, pwede nyo lagyan ng milk or pisan powder. Tapos pag break time nyo, di mag-open shoes kayo, and then pag office hours ulit, tsaka ulit kayo mag-close shoes. Sa rubber shoes kasi, mahilig ako mag-rubber shoes. May mga rubber shoes na ano na eh, yung breathable na, yung ibabaw, butas na, mahangin na. Oo, meron ng ganun, hindi na kasing init. So, yun ang pipiliin nyo. Or, tulad nga ng tip ko, pwede magtanggal ng sapatos pag walang tumitingin sa office. Huwag lang kayo magpapahuli, di ba? Number 10, iwas sa pagkaing pampaamoy o spicy foods, maanghang, garlic, bawang, di ba? Healthy ang bawang, pero nagbawang ka, nagsibuyas, nag-chicken curry, isda, hiling natin sa bagoong, isda, bangus. Siyempre, mangangamoy ka dito, isda eh. O kahit adobo, nangangamoy din, di ba? Suka. So, iwas sa mga ganyang malakas yung amoy. Number 11, uminom ng maraming tubig. Okay? 8 to 12 glasses of water. Pag marami kang iinumin ng tubig, mas malabnaw ang pawis. Pag malabnaw ang pawis, hindi mangangamoy masyado. Number 12, Doc Lisa, cotton shirt, pants, underwear. Pag ganitong mainit, pag mainit na panahon lang po, kasi minsan naman may mga tag-ulan tayo at taglamig, mas mainam po yung mas maluwag, tapos 100% cotton, sabi nga, or linen, pwede ho ang linen, tapos kulay puti at may kaluwagan para mas mahangin. Number 13, ito sa'yo, Doc Lisa, maglaba ng maayos. Maglaba. So, kailangan po mas mabango yung damit para pag suot natin, fresh smelling po. So, banlawan mabuti at sabunin mabuti. Kaya lang kung talagang tag-ulan, hindi ho maiiwasan na medyo may amoy. Yun nga, pwede nating lagyan ng mga fabric conditioner para medyo bumango yung ating mga damit. Eh, minsan yung baro pa lang mabaho na eh. Yun ang problema eh. So, kailangan palit ng palit kapag napapawisan. Kaya importante yung baon na damit. Number 14, kasi may tao talaga may body odor, di ba? Number 14, yung laging pinapawisan, may body odor, kung may trabaho kayo, kung pwede, huwag kayong magpapapagod o lumabas sa umaga. Kung pwede nyo schedule yung mga meeting sa labas sa hapon. Kasi kung sa umaga, doon kayo mag-i-inspeksyon sa field, di pawis ka na buong araw. O nagpabilad ka sa araw sa umaga, eh pagdating na hapon, mangangamoy na tayo, di ba? So kung pwede, sa hapon na yung mga papawisan ka para sa umaga kahit papano fresh ka pa. Okay? Number 15, magdala lang ng extrang baro. Siyempre, di ba? Yun ang magbabaon. Number 16, ito, bawas stress. Tulad na sinabi ko, pag hindi tayo stress, nasa beach lang tayo, naglalakad, nag-exercise, tingnan nyo, yung pawis nyo, halos walang amoy, hindi mabaho. Pero oras na na-stress kayo, may meeting, may presentation, kinausap ng boss, nandyan yung amo. Pag kinakabhan ka, ibang pawis lumalabas. Mas malagkit dahil stress ka, takot ka. Or pag nagsisinungaling, may kausap, pinapawisan ng malagkit. Malagkit talaga siya kasi stress na pawis yun eh. Tsaka sa pantip, pag tumatanda tayo, Doc Lisa, usually, nababawasan ang body odor. Mas matanda, tingnan yung mga may edad, di na sila gano may amoy. Paano, na sila eh, tumatanda na nababawasan na yung amoy. Hindi katulad ng mga bata, teenager, di ba? Diyan talaga
maanghit, pawis na pawis. Meron din namang mga sakit na nagkakos ng maraming pawis. I-check din, baka may thyroid problem ka, o baka pag body odor, baka may kidney problem, kidney failure. Minsan parang medyo may amoy sila parang yung ihi, di ba, hindi lumalabas, kaya mas lumalabas sa balat yung amoy. Yung iba naman may sakit na excessive sweating, talagang pinapawisan, hyperhidrosis. Ito talaga pareho din ng gamutan. Sabi ko, magdala na lang ng panyo kung talaga hindi maiwasan. Tapos, yun na nga mga antiperspirant. Anong ginagamit natin? Okay, so dermatologists, endocrinologists, pwede pa check kung sobrang pawis sa body odor. Any more tips, Doc Lisa? Opo, pag kayo po ay may presentation, recitation, doon po kayo mas magpapawis. So, sa mga students, kailangan nagawa po natin yung work natin para less yung kaba. Oo nga. Oo. Mapapansin niyo yan, di ba? Pag kung kailan may trabaho, talaga iba yung pawis. So, yan yung apocrine gland tsaka eccrine gland na Second topic, medyo connected din Bad breath, body odor, ito naman bad breath sa bibig. Bad breath, sino ba may bad breath? Mahirap malaman. Ito ang medical term is halitosis ang medical term sa bad breath. Mga articles ko po to, tagal na ako sumusulat ng articles sa mga dyaryo for 20 years. So, 4 na paraan para malaman kung may bad breath. Test ninyo 4 to. Mga bata. Number 1, pwede ganito, i-cup yung bagong toothbrush lang. I-cup yung kamay dito bago. Ganun, Doc Lisa. So, pag naamoy nyo na mabaho, bad breath. Pero hindi ito ganun ka-effective Exhale. Second, ito hindi ko itong gagawin second, nakakaya Second, didilaan ang likod ng kamay. Didilaan to. Pag dinilaan mo siya, stay mo 1 minute, aamuin mo, yun. Pag mabaho, bad breath na yun. Mas effective yun. Usually, mga aamoy mo yun may bad breath. So, yan ang second, dinidilaan namin. Third, ito, sa mga kumakain, pasensya na. Third test, para malaman kung bad breath, mag-floss. Pag yung floss mo, di ba, yung taling manipis. Pag floss mo mabaho, bad breath na rin yun. At number 4, ito mas nakakahiya. Kumuha ka ng kaibigan. Sabi mo sa kaibigan mo, huminga ka sa mukha niya. Pag siya nagsabi na may bad breath ka, yun, tama. Karamihan ng bukod dito sa tips natin sa bad breath, for me, pinaka-important, kung may pera, magpapadentista. Magpapa-cleaning sa dentist every 6 months. Or every year kung walang pera. Kasi, marami talagang mga dumi-dumi, mga plaque na hindi makukuha sa toothbrush, hindi makukuha sa floss, hindi makukuha sa tongue cleaner. Talagang dentista lang magtatanggal. So, pag galing kayo sa dentist, mas mabango talaga. Kasi natatanggal na yung mga dumi-dumi na nakasingit-singit sa likod ng mga molars natin. Okay? So, tips for bad breath. Bakit nagkaka-bad breath? Kasi yung pagkain na iwan, merong mga anaerobic bacteria dyan. May mga bacteria, tapos may tirang pagkain, sinisira ng bacteria. Paglabas niyan, volatile sulfur compounds, VSC. Volatile sulfur compounds, yan ang sobrang baho. Number 1, tip, para hindi mag-bad breath, tulad na sinabi ko, pareho din to sa pawis. Huwag kumain ng masyadong garlic, bawang, onion, sibuyas, chili, yun talaga. Okay? Kung gusto mo biglaan, mag-lemon ka, magkalamansi ka, yan, para makontra yung amoy. Number 2, cause of bad breath, smoking. Aminado kayo smoking. Alam niyo na yan, di ba? Ayaw natin mag-amoy ashtray tayo, di ba? So, smoking talaga. Number 3, cause ng bad breath, ito, Doc Lisa, yung minsan favorite natin. Ito, di ba yung pizza natin, may pepperoni, may salami, may garlic. Itong mga cold cuts na may garlic, greasy meat, mabaho sila talaga. Di ba nakaka-bad breath? Parang yung mantika hindi nawawala. Ba't ganun, Doc Lisa? Pag burp nyo po, doon na aamoy yun.
O, pag nag-burp, nakakahiya, di ba? Nabusog ka masyado, minom ka maraming soft drinks, puro carbon dioxide, di ba? So, mababurp ka. So, yung spicy, smelly na pagkain, alam nyo na yan. Number 4, yung maaamoy na cheese. May cheese na maamoy masyado, o maamoy rin yan. Number 5, isda. Siyempre, gusto natin isda. Pero siguro, kung wala ka namang kakausapin, di ba? Pero yung isda talaga, pag kumain bagoong, alamang, bangus, pwede naman, healthy siya. Pero merong less smelly na isda, mga white na fish. Number 6, inom ng maraming tubig. Inom ng maraming tubig. Okay? Number 7, ito. Pag hindi mo kaya mag-toothbrush, di ba? Dati nga nagbabaon tayo ng toothpaste sa bag. Pero kung hindi mo kaya magbaon ng toothbrush, magmumug ka na lang ng magmumug doon sa banyo. Punta ka sa banyo, magmumug ka maraming beses. di ba? Yun, makakabawas ng bad breath. May pag-aaral pala sa Pilipino, hulaan nyo, ilang beses mag-toothbrush ang average Filipino. 3 beses tayo kumakain. Dapat 3 beses ang toothbrush. Pero sa Pilipino, ang average na dami ng mag-toothbrush ay 1.9 o 1.8. So, ang average ay 2 beses ng toothbrush sa isang araw at may tao 1 beses lang nagtutoothbrush sa isang araw. Yan ang average toothbrush ng Philippines. Kaya ang daming may sira sa ipin. Kaya pa 80 years old, 70 years old, konti na lang natitirang ipin. So, mag-toothbrush. Number 8, magdala ng toothbrush at toothpaste. Yun ang sinabi ko. Number 9, ito very effective to. Kung di nyo ginagawa, promise, pumili kayo ng tongue cleaner. Tongue cleaner. Yung nakaganon siya. Mahirap kasi yung toothbrush mismo, masusugat lang ang dila mo, yung pang ano ng dila. Ang daming dumi na iipon sa dila. Bumili kayo ng tongue cleaner, pag in-scrape po yan hanggang dito sa lalamunan nyo, nako, maniniwat, lahat ng dumi matatanggal. Parang pala siya. Magugulat kayo. Nandun lahat yung amoy sa dila. Kaya bumili kayo tongue cleaner. Mura lang yan. Halos ilang taon mo gagamitin yun. Number 10, dental floss. Kailangan nagpo-floss at least once a day. Kung ayaw mo, twice a day. At least ang araw naka-floss ka kasi maraming naiipon sa tabi-tabi. Number 11, controversial pero pwede mag-mouthwash. Yung iba gusto ng mouthwash, yung iba ayaw ng mouthwash. Sabi yung mga mouthwash na iba, nakaka-dry ng bibig. So, gawin mo medyo malabnaw. Diba? Pero, hindi porke nag-mouthwash ka na, pwede ka na hindi mag-toothbrush, mag-dental floss, mag-tongue cleaner. Gagawin mo pa rin lahat. Dagdag lang itong mouthwash. And number 12, kailangan magpakita sa dentista every 6 months, every 1 year. Okay? Kung ginawa mo to lahat, bad breath pa rin tayo. Di ba? Merong bad breath na hindi galing sa bibig. Di ba? May bad breath galing sa sikmura. May ulcer galing sa sikmura, mabaho din yon. O baka dito, papacheck tayo sa ear, nose, throat doctor. Baka may mabaho. Dito sa tonsils, merong, ano mo, may tawag yan check nyo yung salamin. Tignan nyo tonsils nyo. Pag may nakita kayong puti-puti dito na hindi nana, ano yon? Pagkain na naipit yon. Pagkain na ipit, bumabaho po yun. Yun nandito. Nandito sa mga tissues dito, yung pagkain. Yung tonsils kasi natin parang may kuweba. May caves yan eh. Dati nagka-problem ako ngayon eh. Ang secret lang, gargle ka ng gargle. Gargle ka ng gargle. Tapos minsan, may tawag nun eh. Nakalimutan ko yung name. Pero nangangamoy yun. So, gargle ng gargle dito, malalim. At banda uli, mawawala din siya. Minsan na-stack up siya, kulay puti-puti. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun. So, ear, nose, throat doctor. Tapos, pag galing naman sa tiyan ng problema, baka-ulcer o GERD o yung heartburn na tumataas na angamoy, sa gastro yon. Pero marami akong tips. Kung biglaan na mabaho, mag-chewing gum ka na lang. Okay?
Final tips, Doc Lisa. Okay, kailangan po mag-floss tayo, lalo na yung mga dulo-dulo at yung mga masisikip ang ngipin. Tapos tignan niyo po kung may problem dun sa gums, pumunta po tayo dun sa ating dentista. Panay po ang toothbrush and mumog, lalo na pag may mga tinga-tinga. Nakukuha ho yan ng malakas na pagbumumog. Tapos, every 30 minutes mag-drink Tonsil tayo ng stones. water. Tonsil stones. Oh, thank you Tonsil stones. Tama siya. Ang baho ng tonsil stone. Ako. Selan nun. May kuweba-kuweba dito eh. Doon na i-stuck eh. So, tignan nyo sarili nyo sa salamin. Ilawan nyo. Pag nakita nyo, imumog nyo ng imumog ng malalim. Gusto mo asin, tubig. Tapos, matagal na matagal, one day, malalabas din yan tonsil stones. Okay? Mas alam pala nila eh. Okay. Okay, thank you. God bless. Salamat po. Thank you.